katalinuhan. Samahan mo po kami ng iyong banal na spirito. Ikaw ang paliwanag sa amin, Lord, sa iyong salita. Dahil ang aming mga salita, Panginoon, ay salita lamang. Subalit ang iyong salita ay buhay na kumikilos sa aming buhay. Magbabago ng aming mga buhay, Panginoon, at magbibigay direksyon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen na po. Sabi po dyan, iginagagalak daw natin pag mayroon tayong mga kahirapang dinaranas na po, dahil nagbubunga daw to ng pagtsatsaga, no? At yung pagtsatsaga daw nagbubunga ng mabuting pagkatao, no? At ang mabuting pagkatao naman daw ay nagbubunga ng pag-asa. Kaya nga sabi natin, mga pagsubok sa buhay, mayroon po palang magandang bagay din na nagagawa yung mga pagsubok sa buhay, no? Kaya alam niyo po yung mga anak natin usually ngayon, no? Maraming mga bata, no, na parang pag nahihirapan sila, umayaw agad sila, no? Kasi ang nangyayari po ngayon, yung mga magulang, parang pinapadali yung buhay ng mga bata, no? Parang lahat ng mga bagay gustong ibigay, pag ganyan. Pag medyo nahihirapan, agad tinutulungan ka agad, parang ganun po, ano? Pero ang magiging bunga po niyan, parang hindi po sila matututo sa buhay. Ano po? Kung yan po yung ipapatupad natin sa buhay ng ating mga anak. Kasi hindi sila magkakaroon ng katyagaan, hindi sila magiging matibay, no? Hindi ito magbubunga ng mabuting pagkatao sa kanila, ano po? At hindi sila magkakaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. Ano po, lalo kung wala ang mga magulang, baka mahirapan po sila, ano po? Kaya ang topic natin po ngayon, ang mga pagsubok sa buhay at ang pag-ibig ng Diyos. Yan po yung ating verse. Salamat kay Lord. Sabi dito, sa buhay mas marami talaga yung blessing kaysa po sa mga problema. Ano po? Napupunan niyo po ba yan? Na sa buhay niyo po mas marami po yung blessing kaysa sa mga problems? O mas marami pong problema ang nakikita ninyo? No? Hindi po totoo yan. No? Sa buhay po natin, napakarami po ng blessing. Yung wala ka lang sakit, blessing na po yan. Ano po? Yung meron kang pagkain sa araw-araw, blessing na po yan. Yung meron kang trabaho, blessing po yan, no? Kasi marami pong mga tao ang may sakit, no? Yung iba nakahiga sa ospital, bedridden. Ang tanging kahilingan nila, gumaling lang, no? Yung iba naman, wala nang makain talaga or puro kahirapan, no po? Napakarami ng blessing sa buhay. Ang problema lang minsan, mas nakikita natin yung mga problema natin, no? Pero kung titignan natin, sa buong buhay mo, no? Check mo yung buong buhay mo, mga pinagdaanan mo. Hindi mo ba nakita kung gaano karaming blessing ang pinadala ni Lord sa buong buhay mo na yan, no? Kung titignan natin, sabi nga po nila, 10% lang daw po yung problema, no? At 90% ay blessing. Kaya nga hanggang ngayon po, buhay tayo, no? Sa biyaya ng Diyos, buhay ka po, no? Buhay tayo, no? Minsan may mga karamdaman, pero sa biyaya ng Diyos, nandito tayo. Buhay na buhay pa rin tayo. Amen po ba? Sabi dito, kahit nga daw yung mga problema na dumarating sa ating buhay, madalas nagiging blessing pa rin, no? May mga 10% na dumarating na problema, pero kung susuriin mong maigi, itong mga problema to nagiging blessing pa rin, no? Kaya nga tinatawag natin na blessing in disguise, ano po? Kasi sabi po yan, yung mga problema daw po, yung mga suliranin, mga pagsubok, mga krisis, ito po yung naghuhubog ng ating pagkatao. Amen? Na po, mapupunan mo kung halimbawa sa tingin mo sa ngayon is napakatibay mo sa buhay, no? Bakit kaya ano kayang dahilan? Bakit ka naging matibay sa buhay, no po? Siguro marami kang pinagdaan ng problema noon, ng mga pagsubok na dumating sa buhay mo, no? Sa akin nga, iniisip ko kaya palang dami-daming mga problemang dumating sa buhay ko nung bata pa ako, mga binata, binatilyo, no? Paghahanda pala yun, no? Para maging matatag ka, no? Sa future or sa kasalukuyan. Kasi crisis shapes your character. Ano po? Gusto ng Diyos na maging masaya ka. Totoo po yan. Laging gusto ng Diyos na yung ang anak niya mapabuti, no? Gusto ng Diyos i-solve yung problema mo. Gusto ng Diyos komportable ka, no? Pero higit na pinapahalagahan ng Diyos yung iyong character, no? Gusto ng Diyos na matuto ka sa buhay, no? Kaya may mga problema na pinapahintulot niya. Ano po? Napupunan niya po ba yan? Kasi kung ang buhay natin is napakawalang problema, paano ka masasanay, no? Paano ka mauhubog? Paano ka magiging matatag, no? Paano ka matututo, no? So bilang ama natin, nagpapahintulot siya ng mga problema para itong mga problema na to matuto ka sa buhay, no? Kaya nga sabi ko kanina, yung mga anak natin, hayaan po natin na magkaroon din sila ng problema. Huwag nating hayaan na tayo yung magsusolve ng mga problema nila. Kasi pag ganun po, hindi po sila magiging matibay sa buhay. Hindi po sila magiging matututo sa kanilang buhay. Sino po sa inyo ang daming dinaan ng problema, no?
talagang halos hindi siya makabangon noon sa problema. Pero sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, nalampasan niyang lahat ng yon at ano ka na ngayon, no? Matibay ka, no? Napakatibay mo kasi yung mga problema na yon nagiging blessing din, no? Kasi pinapatatag niya yung ating pagkatao, no? Bakit may mga pinapahintulutan ng Diyos na problema sa ating buhay? Kasi sabi dito, more than your comfort, pinapahalagahan ng Diyos yung development ng pagkatao mo o yung development ng iyong character, no? Gusto ng Diyos mapabuti ka, gusto ng Diyos na maganda yung buhay mo, pero higit diyan, gusto ng Diyos na maging matatag ang iyong pagkatao or maging mabuti ang iyong pagkatao, ang iyong character. Bakit po? Kasi tatay siya, no? Kagaya ng mga magulang, ng mga nanay, gusto natin maging matatag yung mga anak natin. Gusto natin maging mabuti yung pagkatao ng mga anak natin. Much more than, no? Yung ating Panginoong Diyos, no? Na nasa langit. Gusto niya na tayo mga anak niya is na maging matatag. Maging mabuti yung pagkatao. Kasi tatay siya, no? Grabe yung pagmamahal niya sa atin. Kaya hindi pwede na, halimbawa, dumaranas ka ng pagsubok ngayon, sabi mo, wala, pinabayaan ako ng Lord, or yung Lord talagang inaano ko na, hindi, no? Gusto ng Lord na matuto tayo. Gusto niyang mapabuti ka, gusto niyang okay ang buhay mo, pero binavalue niya yung character mo. No? Kasi ang buhay, kung hindi tayo magiging matatag, no? Dahil walang dumarating na mga problema sa atin, baka pagdating ng takdang panahon na may edad tayo, tsaka pa tayo susuko, no po? Kaya mas pinapahalagahan ng Diyos yung ating development ng pagkatao, ng character natin. Gaya din nating mga magulang na pinapahalagahan natin yung development ng character ng ating mga anak. Amen po ba? Tatlong bagay po na na idudulot, no, yung mga krisis o mga problema sa ating buhay, no? Three things that a crisis does in your character. Ano daw ang nagagawa ng mga problema, mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, no? Sa iyong pagkatao o sa paghubog sa iyong pagkatao. Number one, yung krisis daw po, dinidetermine nito yung iyong pagkatao, no? O yung iyong karakter, no? Sabi po dito, pag meron daw pong krisis, no, lumalabas yung pagkatao ng isang tao, no? Lumalabas yung tunay na karakter niya, no? Makikita raw ang karakter ng isang tao o ang kanyang pagkatao kung yung mga bagay na dumarating sa kanyang buhay ay hindi pumapabor sa kanya, no po? Kasi minsan nakala natin okay yung buhay dahil ganito, pero yung tunay daw pong karakter lumalabas yan sa mga bagay o sa mga panahon na tayo ay nagkakaroon ng mga problema, no? Nakikita mo kung gaano ka katatag, no po? Nakikita mo kung ano ka talaga or kung sino ka talaga. Sabi dito, real character comes when under pressure. Kinukumpara po yan yung sa may tsaa, yung sa may tibag, no? Yung tibag, ano po, pag hindi mo yan nilalagay sa mainit na tubig, hindi po lalabas yung tunay na katas niyan, no po? Pero yung tibag, no, pag nilagay mo po yan sa mainit na tubig, when it's under pressure, lalabas po yung tunay na katas, no, na nagpapasarap sa tsaa, no, nagpapasarap sa buhay. Naalala ko nung bago ako dito sa Canada, no, kasi ang background ko sa Pilipinas, lagi lang nasa office, buong buhay, pa computer, no po. Ganun yung background ko po doon, no. Medyo mataas yung position natin sa Pilipinas. Pagdating po dito, ang hirap ng pinagdaanan ko, no po. Sumabak ako sa construction, sumabak po ako sa pagiging kargador, no, sa isang malaking department superstore, no po. Parang ganun, ang hirap, no? Ang hirap ng pinagdadaanan ko, pero sabi ko sa Lord, Lord, sabi ko, hindi ko kaya to, pero bigyan mo lang ako ng kagalakan sa mga bagay na gagawin ko para makasurvive or ma-enjoy ko naman to, no? Nung nasabak ko doon, na-discover ko na malakas pala ako, no? Na hindi lang pala ako pang office, na-discover ko na kaya ko pala, no? Na mag-construction. Kaya ko palang gawin yun, no? Parang lumalabas yung tunay mong karakter, no? Pag naaharap ka sa krisis, kaya na-determine mo na kung gaano ka katibay. Sabi ko nga, matibay pala ako. Mas matibay pala ako higit sa pagkakakilala ko sa sarili ko, no po. So ganun daw po, no. Crisis diagnoses your character, or nalalaman mo yung tunay mong pagkatao, no. Gaano ka katibay pag dumaraan ka sa mga pagsubok. Mahalagang bagay po 'yan. Ganon din sa ating mga anak, no. Gusto nyong maging matatag yung mga anak, no. Kailangan may mga dahan-dahan na mga pagsubok na inaalaw din natin, no. Ganon din yung Diyos, inaalaw niya yung mga bagay na 'yan, no. Number two, crisis develop your character, no? Pag mayroong mga problema, nade-develop po or nag-i-improve po yung iyong
pagkatao, no? Sabi dito sa Santiago, sa James chapter 1, verse 2 to 4, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok, no po? Pag meron daw mga dumadaan na pagsubok sa atin, no? Nagiging matatag yung ating pananampalataya. Sino po dito ang mga dumaan sa pagsubok? Tapos na lalo niya pong nakita gaano kabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? Ano po? Kasi habang dumaraan po tayo sa pagsubok, ang kagandahan sa atin ng mga anak ng Diyos, mga tumanggap kay Kristo, parehas lang naman po, sabi natin, kung ikaw ay malapit kay Lord at ikaw ay hindi malapit kay Lord, parehas lang naman talagang dumadaan sa problema. Ang kagandahan lang po, pag ikaw ay anak ng Diyos, no, malapit ka sa Diyos at dumadaan ka sa problema, meron kang kasama na dumadaan sa problema. Ang katotohanan, mas lalo mo nga nakikita gaano kabuti ang Diyos, no? Dahil sa lahat ng mga problemang dinaanan mo, buhay ka pa rin. Sa lahat ng mga problemang dinaanan mo, nakasurvive ka at na-develop yung iyong pagkatao kasi lalong lumalakas yung pananampalataya mo sa Diyos, no? Sa akin po, sa dami ng mga problema, mga suliranin na pinagdaanan po namin at ako din mismo, no? Nakita ko na mas lalong dumadagdag yung pananampalataya ko sa Diyos, no? Kasi talagang itinitiwala ko sa Diyos yung mga problema, ano po, na pinagdadaanan at hindi natin sinusukuan, hinaharap natin, no? Kaya lalo pong tumatatag yung pananampalataya natin, no? At dapat tayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang, no? Sa mga pagsubok, sa mga suliranin, ano man ang dinaranas mo ngayon, no, kapatid, alam mo may purpose 'yan, no? Maaring pinapatatag ng Diyos, no, yung iyong karakter o yung iyong pagkatao at wag mong kalimutan, no, dagdagan mo pa yung pananampalataya mo sa Diyos, no? Gamitin mo yung mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon upang mas lalong magtiwala sa Diyos at alam natin hindi ka bibiguin ng Diyos, no? Kung titignan mo yung background ng buhay mo sa mga nagdaang panahon, tignan mo nga, may mga panahon ba doon na pinabayaan ka ng Diyos? May mga panahon ba sa buhay mo na hindi ka tinulungan ng Diyos? Nako kapatid, no, kung titignan mo lahat yun, makikita mo gaano kabuti ang Diyos, no? Yung mga bagay na ginawa niya para sa iyo. Yung mga feeling mo walang-wala na tapos biglang nagkaroon si Lord John. Yung feeling mo parang mamamatay ka na, bigla kang nabuhay o gumaling ka, si Lord po yun, no? Kaya mas lalong dumadagdag yung ating mga pananampalataya. Amen? Number 2 po, balik sa number 2 pa rin, a crisis teaches you a lesson that you never forget, no? Yung mga problema dumarating sa buhay natin yan, alam, nagtuturo po ng mga lesson yan na dapat nating matandaan, no? Na mahirap malimutan, lalo na kung medyo mabibigat yung mga problema, mga krisis. Kagaya daw po sa isang laro, sabi daw dyan, sa isang laro daw, dalawa lang naman yung resulta niyan. It's either you win, no, mananalo ka, or matututo ka. So, ganun din sa buhay, no? Pag may mga dumarating na problema sa iyo, ang tingin ng iba kasi sa problema, ay problema to, laking ano sa akin ito, laking sagabal nito, ano po. Pero pwede nating tignan yung problema, ano po, na dalawang bagay, no? Na mananalo ka dun sa problema or matututo ka. Minsan hindi mangyayari yung gusto mo pero natututo ka. Ibig sabihin, may tinuturo sa iyo si Lord. Kaya dumarating yung mga problema na yun sa ating buhay. Kasi yung mga problema, nagpapatibay ng ating pagkatao. Sabi dito, tests are repeated until the lesson is learned, no? Minsan may mga tao sabi nila bakit hindi na yata ako nauubusan ng problema? Bakit hindi na yata ako nauubusan ng pagsubok? Sabi natin yung mga problema daw, mga pagsubok dumarating para tayo ay matuto, no? Siguro kung patuloy na dumarating yung parehas na problema, ang tanong natin baka naman hindi tayo natututo. Baka naman patuloy pa rin natin ginagawa kahit alam na nating mali. Like for example, sa kalusugan, sabi mo, Lord, ba't paulit-ulit naman tong sakit ko sa high blood, no? Lagi na lang akong sinusumpong ng high blood. So, ang tanong, natututo ka ba? Baka naman kinakain mo pa rin yung mga bawal or ginagawa mo pa rin yung mga bawal. Ibig sabihin, paulit-ulit yung pagsubok, parang sa exam sa school, di ba pag bumabagsak ka sa exam, bibigyan ka ng retake, ng test. So, ganoon din po siya, no? Kung hindi tayo natututo sa mga bagay na dumarating sa ating buhay, nire-retake lang po, na binabalik yung pagsubok. Minsan sasabihin ng iba, bakit ang buhay ko lagi na lang ang hirap? Lagi na lang walang pera, lagi na lang ganito, laging gipit, no? Ando nung nakakapasa ka po ba sa pagsubok, no? Baka kasi meron ka pang hindi natututunan, may gustong ituro sa iyo si Lord, no? Ganon din minsan sa relationship. Minsan sinasabi natin, bakit lagi na lang bigo yung aking relationship o yung pagpasok ko sa isang relasyon, no?
check mo din, no? May tinuturo sa'yo si Lord, ang tanong, nakakapasa ka ba? Baka naman paulit-ulit din yung sagot mo doon, no? Sa exam, alam mo nang mali, paulit-ulit mo pang sinasagot yung maling sagot or ginagawa yung maling gawain, no po? So, ganun siya, no? Number 2, crisis develops your character. Number 3, crisis humbles you, no po? Pag may crisis, natututo kang magpakumbaba. Amen, no po? Na siya namang dapat gawin, no? Minsan kasi, yung iba meron ng problem, hindi pa sila nagpapakumbaba or nagiging mapagmataas pa rin sila, no po. Pero nais ng Diyos na i-humble tayo minsan, no po. Yung pagpunta namin dito sa Canada, buhat sa pagiging boss sa Pilipinas, buhat sa pagiging ikaw yung nag-uutos, na pagdating ko dito, ako yung inuutusan, taga-hukay, no, taga-buhat. Ganun po yung nangyari sa akin, no. Pero ang naisip ko doon, talagang dinudurog lang ng Diyos yung pagkatao mo. Gusto ng Lord, no, na mag-humble ka sa harapan niya. Gusto ng Lord na aminin mo na hindi mo kaya. No, gusto ng Lord na aminin mo, Lord, kung wala ikaw, wala din ako, no? Ayun yung gustong ituro sa atin ng Diyos eh. Pero dahil minsan mapagmataas tayo, dumadaan na sa pagsubok, mapagmataas pa sa Diyos, hindi pa nagpapakumbaba, nagagalit pa, no? Lagi pang parang mainit ang ulo, no? Pwede natin galing subukan na i-humble natin sarili natin sa harapan ng Lord. Why? Gusto ng Lord na lumapit tayo sa Kanya, no? Gusto ng Lord na tayo mga anak niya, pag dumarating yung mga problema, mga pagsubok sa buhay, gusto ng Diyos, lumuhod tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos, manalangin tayo. Ano po? Pero marami ang dumaraan na sa pagsubok na hindi man lumalapit sa Diyos or nagagalit pa sa Diyos or nagagalit pa sa buhay. Sabi dito sa Kawikaan chapter 11 verse 2, kapag dumarating ang pagmamataas ay dumarating din ang kahihiyan or ang pagbagsak, no? Ngunit kasama ng pagpapakumbaba ay ang karunungan. Amen. Po. Habang nagpapakumbaba po tayo sa Diyos, binibigyan niya tayo ng karunungan sa mga bagay na dapat nating gawin sa buhay. Mga kamalian na dapat nating ayusin. Ano po? Mga pagbabago na pwedeng gawin no, kung magpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos, no po. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos at kanyang itataas kayo, no. Yun po yung nais ng Lord, no. Maring may problema ka ngayon, may karamdaman, problema sa finances, problema sa kung sa relasyon, ano mang mga problema yan, no. Alam nyo, nais ng Diyos, ilapit natin sa Kanya yan, no. Kasi sa totoo lang, hindi natin kayang i-resolve, no, kung ano man yung mga problemang dumarating sa ating buhay nang mag-isa lang tayo. Pwede tayong mag-try. Pero maraming beses, nagkakamali tayo, no? Kasi hindi tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Pero kung nais natin na matulungan tayo ng Diyos, aminin natin kay Lord. Manalangin tayo, Lord, tulungan mo ko, magpakumbaba ka. At anong gagawin, no? Bigyan ka ng wisdom ng Lord, no? At itataas ka ng Diyos, no? At mapapatunayan mo yan. Kasi napakabuti ng Diyos, napakatapat ng Diyos, no? Sa kanyang salita. Sabi nga, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at yung kanyang itataas kayo. Amen? Doon pa rin po sa number 3, no? Pag may crisis, natututo kang lumapit at magtiwala sa Diyos. Na siya namang dapat nating gawin palagi kahit walang crisis o walang problema sa ating buhay. Amen? Alam niyo, marami kasing tao minsan dahil binigyan ng Diyos ng mabuting buhay, binigyan ng Diyos ng mga karangyaan, no? Madalas nakakalimutan na nila yung Diyos, no? Kaya ang nangyayari, na-humble down sila ng Lord, no? Kasi gusto ng Lord na patuloy tayong lumapit at magtiwala sa Kanya. Amen? No? Habang may krisis, no? Kahit walang krisis, matuto pa rin nating i-humble down yung ating mga sarili kay Lord. Dahil alam po natin lahat ng bagay na meron tayo, biyaya lang po yan ng Diyos, no? Hindi po dahil sa atin, hindi dahil sa ating pagsisikap, hindi dahil sa ating kabutihan, kung hindi biyaya lang po ng Diyos, no? Kung hindi ipahihintulot ng Lord, hindi mangyayari mga mabubuting bagay sa iyong buhay. Amen po ba? Dito, 192. Sabi po sa Psalms, dali lang po, may nag-open ng mic. Paki-close po yung mga mic po ng iba. Wait lang po. Sige po. Sabi po sa Psalms chapter 34 verse 18, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi dito, the Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. No po? Malapit daw ang Panginoon sa may mga bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Amen. No? Kaya yung mga problema, tinuturuan po tayo na mag-humble, no?
magpakumbaba sa harapan ng Diyos, no po? Kasi habang ganun po yung nangyayari sa atin, habang inaamin natin na wala tayong magagawa, yung Diyos, no, mas lalong lumalabas yung kanyang kapangyarihan. Mas lalo nating nakikita yung kagandahan, yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, no? Habang nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Sabi dito, yung ating mga luha po o yung pag-iyak ay panalangin din po sa atin sa Diyos natin, no po. Kaya minsan yung iba ayaw umiyak lalo na pag mga lalaki, no? Sabi matatag, matapang daw ang mga lalaki kaya hindi po umiiyak, no po. Hindi po ganoon, no? Kaya pag mas lalo kang hindi umiiyak, mas lalong napupuno yung dibdib mo ng mga bigat, no, ng mga galit, no po. Sabi sa Psalms chapter 56 verse 8, you keep track of all my sorrows, sabi ng mga awit, no? Binabantayan daw ng Diyos o nakasulat sa libro ng Diyos yung mga pinagdadaanan nating problema. You have collected all my tears in your battle, no? Yung mga luha daw pala natin, no? Kinukolekta pala ng Diyos yan, bilang din ng Diyos, no? You have recorded each one, no? In your book. Napakaano po, no? Pag tayo pala ay umiiyak, yung Diyos talagang napakalapit sa atin, no? Talagang binabantayan tayong maigi ng Diyos, no? May pakialam ang Diyos sa bawat pagluha mo. May pakialam ang Diyos sa bawat problemang dinaranas mo, no? Basta magpakumbaba ka sa harap ng Diyos, talagang tutulungan ka, no? Pag tumawag ka ng buong puso, hindi pwedeng hindi siya sasagot. Kasi ultimo yung ating mga luha ay panalangin din po yan, no? Pinabantayan, nakikita ng Diyos yan. Sabi nga dito ng psalmist, no? You have collected all my tears in your battle, no? Talagang ilang luha na kaya ang napuno mo doon kay Lord na naitago ni Lord, no? Mga bote na naitago ni Lord na luha mo. Ibig sabihin, pinapahalagahan ng Lord kung ano yung iyong nararamdaman. Kaya kung may problem ka, no, you have to humble down, no? In front of the Lord, no? Talagang tutulungan ka ng Diyos. Amen po ba? Sa Isaiah chapter 57 verse 15, ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, mataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Amen. Ano po? Sa mga mababang loob daw at nagsisisi ako ay sasama. Ibig sabihin, habang tayo ay dumaranas sa mga ganyan, talagang dapat magpakumbaba tayo kay Lord, no? Kung meron kang mga kasalanan na tinatago o mga nagawa, no? Pinagtititihan po natin yan, no? Makikita natin yung pagsama ng Lord sa atin, no? At ibabalik niya raw ang pagtitiwala natin at ang ating pag-asa. Amen? Naniniwala po ba kayo na kayang gawin ng Diyos yan? No, kayang-kaya po, no? Ang Diyos po, hindi po siya sumisira sa kanyang mga salita. Hindi siya nagbe-break ng mga promises. Amen po ba? Sabi dito, sometimes God humbles you to take you away from danger, no? Minsan, alam nyo, dinudurog ng Lord yung mga pangarap natin, yung mga bagay na gusto natin, lalo na kung ikapapahamak po natin yan, no po? Minsan may mga nangyayari sa buhay mo na tinatanong mo, Lord, bakit nangyari ito sa buhay ko? No, hindi ko kaya or hindi ko maisip na mangyayari ito. Minsan, ginagawa ng Lord yan para i-humble ka, no? Para ilayo ka sa masama or ilayo ka sa kapahamakan. Paborito ko po itong kwento na to. Yung story ng isang nanay, isang anak at isang alligator, no? Yung buhaya, no? Naikwento ko na po ito sa church eh. Merong isang bakasyon, no? Bakasyon, school break, no? Yung nanay, sinama niya yung anak niya para magbakasyon sa bahay ng lola, no? Sa bahay ng lola niya. Sa bahay ng lola niya, merong isang lake, no? Kumbaga sa atin, isang lawa o isang malawak na tubig, no? At malapit yun sa bahay ng lola niya, no? Ang sabi gano'n nung bata, dahil sabik siya, nay, sabi niya, gusto ko maglaro pagdating niya dun sa bahay ng lola niya sa probinsya nila, no? Kaya lang sabi ng lalay niya, okay, sige, pwede kang maglaro dyan. Kaya lang, huwag kang lulusong dyan sa may lawa dahil alam mo naman, di ba, meron daw diyang buhaya, sabi gano'n nung nanay. Kaya lang, itong bata, sa sobrang kasabikan niya, hindi siya nakinig sa kanyang nanay. Ito namang nanay, nagluluto siya, pero tinatanaw niya pa rin yung kanyang anak doon sa may bintana, no? So, nung tinatanaw niya yung anak niya sa bintana, nakikita niya nasa gilid lang ng lawa. Pero nung nalingat siya, ito palang bata, lumangoy na doon sa may lawa, ano? So, anong nangyari? Nung lumangoy yung bata doon sa may lawa, doon nangyari yung tunay na sinabi ng nanay na meron pala dong buhaya, ano? Itong buhaya, sinunggaban yung bata. Nung sinunggaban yung bata, nakagat yung bata dito sa may binti, no?
Pero nakita ng nanay, no, na yung anak niya ay sumigaw, biglang tumakbo yung nanay, sumigaw siya ng sumigaw, habang nandoon sa may pangpang yung bata at kinakagat ng buhaya sa paa, ito namang nanay, hinawakan niya yung dalawang kamay ng bata. Talagang mahigpit na mahigpit yung hawak niya sa mga braso. Talagang nakipagbuno yung nanay, no? Yung magulang doon sa buhaya. Malakas yung buhaya. Pero syempre, hindi natin pwedeng i-underestimate yung pagmamahal ng isang nanay sa kanyang anak. Kaya hindi niya give up talaga yung bata. Mabuti na lang, may dumating na hunter during that time na merong yung mga nangangaso na merong baril. Ang nangyari, binaril niya yung buhaya, at nung binaril niya yung buhaya, umalis na yung buhaya, tumakbo yung buhaya, at nakaligtas yung bata. Pero nag-iwan to ng napakaraming sugat sa kanyang dalawang hita na nasakmal ng buhaya, no? Dahil naging malaking news to, yung bata nadala sa ospital at nabalita sa mga pahayagan or sa radyo, sa television, no po. Kaya naman, habang nandoon yung bata, may dumating na reporter, ang sabi, in-interview yung bata, sabing gano'n sa bata, interviewin ka namin, pwede ba, tungkol sa nangyari sa'yo? Sabi niya, sige lamang po, sabing gano'n nung bata. Sabi niya, kamusta yun? Kinuwento niya po yung nangyari, kinagat siya sa hita, sabi niya gano'n, talagang ano. Sa pinakita niya yung hita niya sa may reporter, sabi ng bata, ang sakit po nito mga kagat ko dito sa paa, talagang napakasakit ng kagat ng buhaya. Talagang ang dami pong sugat dito sa paa niya, mga ngipin ng buhaya. Masakit po yan, sabi niya. Pero sabi ng bata, gusto niyo po bang makita yung isa pang sets ko ng mga sugat? Nagtaka yung reporter, anong sets na mga, dalawa po kasi yung grupo ng mga sugat ko. Isa sa paa, dahil sa kagat ng buhaya, at isa dito, dalawa sa kamay, sabi niya sa braso. Nung pinakita niya, nakita niya doon, talagang baon na baon din yung kamay ng nanay. Talagang namumula din yung kamay ng bata, pati yung kuko ng nanay nakabakat din sa kamay ng bata. Sabi niya, ito pong sugat ko sa paa, napakasakit yan kasi napakalalim ng mga kagat. Talagang naano po ako niya, nanghina po yung loob ko. Sabi niya, pero ito naman pong dalawang sugat ko sa kamay, proud na proud po ako diyan. Sabi niya, kasi doon ko nakita kung gaano ko kamahal ng nanay ko. Itong mga sugat na to, sabi niya, nagsisimbolize na talagang mahal ako ng nanay ko. Yun po yung sabi niya. Ano po. Ganyan din tayo, no? Minsan, dahil sinasaway tayo ng Diyos, nasasaktan tayo, no? At pilit tayong kumakawala, ginagawa pa rin natin yung mga bagay na gusto nating gawin, no? Pero ang Diyos talagang pinaglalaban tayo, no? Hinahawakan tayo ng mahigpit, kahit natataktan tayo, talagang kaya tayong bitawan ng Diyos, no? Kaya minsan akala mo may mga bagay lang sakit-sakit sa buhay mo, no? Hindi mo alam, hawak-hawak ka pala ng Diyos ng mahigpit para wag kang masaktan or wag kang mapahamak, no? Gusto ng Diyos minsan na i-humble ka, no? No, magpakumbaba ka sa kanya para malayo ka sa kapahamakan kahit nasasaktan ka pa minsan, no? Kaya may mga pagsubok din na dumarating sa ating buhay kasi nais ng Diyos na protektahan tayo, tulungan tayo, no? I-develop yung character natin na matuto tayo. Amen po ba? Balik po tayo dun sa verse na binasa natin kanina. Patapos na po tayo. Sabi, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. No, yan po yung sinabi ng Lord, no? Yung mga problema daw na dumarating sa ating buhay, nagbubunga daw ng pagtsatsaga, natututo tayong sumunod. Natututo tayong maging humble. At nagbubunga daw yung pagtsatsaga ng mabuting pagkatao. Nadidevelop tayo sa pagsunod natin sa Diyos, no? Sa paghihintay natin sa dais niyang gawin, no? At dahil sa mga ginagawa natin ganyan, nadidevelop yung ating pag-asa. Sabing ganun sa verse kanina, no? Hindi ibabalik daw ng Lord yung pag-asa ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ituloy po natin sa verse 5. Sabi po dito sa verse 5, sabi kasi dito, no? Nagbubunga ng mabuting pagkatao yung pagtsatsaga at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Sa verse 5 po ang sabi, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Amen. Ano po? Alam nyo, kaya tayo hindi nawawala ng pag-asa dahil alam nating mahal tayo ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi tayo bibiguin kailanman ng pag-ibig ng Diyos. Sabi ng bata kanina, proud na proud ako dito sa sugat ko sa kamay dahil nakita ko kung gaano ako kamahal ng nanay ko.
at hindi ako sinuko ng nanay ko sa kapahamakan, no? So ganun din yung Lord, mas lalo siyang higit, no? Dahil siyang ating mabuting amang nasa langit, no? Kailanman hindi niya tayo pababayaan na mapahamak. Kailanman hindi niya tayo pababayaan na masira tayo, no? Dahil na mahal tayo ng Diyos, no? At kung kakapitan natin itong pagmamahal na ito, no, kung alam lang natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, hindi tayo mawawalan ng pag-asa sa ating buhay. Ano po? Natalakay ko na yung tungkol sa mga problema at yung purpose nito. Ngayon naman talakayin natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Tatlo lamang po ito, no? Walang hindi kayang ibigay ang Diyos sa atin para sa ating ikabubuti, no? Dahil sa sobrang mahal tayo ng Diyos. Sobrang tibay ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Naniniwala ka ba? Ano man ang kalagayan mo ngayon, alam mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi ka kayang ihiwalay. Hindi ka kayang pahabayaan ng Diyos, no? Dahil sa tindi ng pag-ibig niya sa iyo. Sabi sa Romans chapter 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya kayang ibigay ng sagana ang lahat ng mga bagay sa atin? Amen? Na-realize niyo po ba yan? Kung ang kanyang sariling anak na si Jesus ay ibinigay niya para maging kapalit natin, no, para tubusin ang ating mga kasalanan, sabi dito, hindi daw ba niya kayang ibigay ng sagana sa atin ang lahat ng bagay? Meron kaya siyang kayang ipagkait sa atin? Kung ang kanyang sariling anak ay ibinigay niya ng kusang loob, ano po? Tatlong katangian ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, para lang po ma-realize natin gaano tayo kamahal ng Diyos, no? Na talagang hindi ka iiwan ni pababayaan man ng Diyos. Ang pagmamahal po na sa atin ng Diyos is unconditional po, no? Walang kondisyon. Mahal tayo ng Diyos kahit sino pa man tayo. Hindi dahil mabait tayo o masama tayo ang totoo, kahit sino ka pa mahal ka ng Diyos. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 9 to 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya, no? Magkakaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen. Amen po ba? Hindi po ba natin na-realize yun kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Kung sa mga simpleng problema lang, makakalimutan natin ng Diyos. Hindi po tayo pababayaan kailanman ng Diyos sa mga problema o mga pagsubok na yan, no? Subalit meron lamang siyang itinuturo. Dahil nga yung kanyang sariling anak, no? Ibinigay niya upang mapatawad ng ating mga kasalanan. It's unconditional. Inihandog ni Jesus ang ating buhay, ang kanyang buhay para sa atin nung tayo ay makasalanan pa, no? Kaya wag nating isipin na may kondisyon ang pagmamahal ng Diyos. Hindi po, no? Wala pong kondisyon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ano man ang kalagayan mo, sino ka man, no? Ano man ang ginagawa mo, talagang mahal ka ng Diyos. Number 2, inseparable or walang hindi mahihiwalay. Sabi po dito sa Romans chapter 8 verse 38 to 39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Amen. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, yung mga problema sa buhay, kahit ang kamatayan, hindi ka kayang ihiwalay sa Diyos niya, no? Kahit ang karamdaman, basta ano man ang pinagdaraanan mo, kapit ka lang, no? Kahit daw ang mga kapangyarihan ng kadiliman, no? Kahit ang kalaliman o ang kataasan, lahat po yan, no? Hindi tayo pwedeng mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos, no? Hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, no? Ang ating Panginoong Jesus ang simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa atin, no? Number 3, unmeasurable o hindi nasusukat. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, no, ay walang kondisyon, no? Hindi siya nahihiwalay at hindi rin to masusukat natin, no? Sabi po dito sa Efeso chapter 3 verse 17 to 20, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak
gaano kahaba, gaano kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig sa atin, no? Tignan niyo po yung sinite po diyan. Gaano daw kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim. Ang ibig po sabihin po niyan, lahat ng anggulo, cover ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, no po? Walang hanggan, no? Hindi mo siya kayang sukatin lahat ng anggulo. Sa lahat ng anggulo, mahal ka ng Diyos. Amen. Dapat po malaman po natin 'yan, no, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, no? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin is unconditional, no? Inseparable and unmeasurable, no? Hindi po nasusukat, no? Sabi pa sa Efeso chapter 3 verse 17 to 20, at naway maunawaan niyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip. No, yung pagmamahal daw sa atin ni Kristo, hindi kayang maarok ng ating mga isip. At sa gayon, mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Amen. No po? Sana daw maunawaan natin, no, yung pag-ibig ni Kristo na hindi kayang unawain daw talaga ng pag-iisip, no? Sabi niya sa kanya, kay Kristo na makagagawa ng higit pa sa kanya kaysa maaari nating hilingin at isipin. Alam mo, may mga bagay kang mga pangarap kang gusto. May mga bagay kang hinihiling kay Lord. Alam mo ang good news, no? Gusto ring ipagkaloob sa iyo ng ating Panginoong Hesus yan, no? Yung pangarap mo, yun din ang pangarap niya, mas maganda pa, no? Yung plano mo, mas maganda pa dyan, yung plano ng Diyos para sa iyo. Ang kailangan mo nang igawin is ipaubaya mo kay Lord, no? Magtiwala ka sa pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga ito, pag dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, no? Talagang yung diablo, sabi kanina ni Sis Jeanette, no? Na talagang gumagawa ng paraan yung diablo para guluhin ka, no? Sabi dito, kaya lahat ginagawa ng diablo para maghakasik ng kaguluhan sa ating buhay. Kagaya ng pagnanakaw, pagpatay at paninira. Ginagawa ng diablo yan. Bakit? Para hindi mo maano, para makalimutan mo na mahal ka ng Diyos, no? Dahil ayaw niya na ma-realize ng mga tao kung gaano tayo kamahal ng Diyos at hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ko kanina, madalas ang nakikita natin yung mga problema natin. Pero hindi na ba natin nakikita yung mga blessing na ginagawa ng Lord? Yung pagtulong sa iyo ng Lord, yung pagliligtas sa iyo ng Lord, pagpapagaling sa iyo ng Lord, pagpapala ng Diyos sa pamilya mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka kamahal ng Diyos, no? Pero talagang ang diablo, napakatuso niya, gumagawa siya, no? Talagang ninanakaw niya yung ating buhay. Pinapatay tayo, sinisira ang ating pamilya. Pero yung pag-ibig ng Diyos, no? Walang makakahadlang diyan, no? Kung ma-realize lang natin gaano tayo kamahal ng Diyos, no? Pwede na po tayong mag-relax sa ating mga buhay at ipaubaya sa Diyos, no, yung mga bagay. Dahil alam natin kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Closing verse na po tayo, no? Dahil pag nalaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos, pag nalaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, tapos na ang mga panggugulo ng diablo, no? Dahil napaka-powerful ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Alam mo ba kung bakit napakahusay ng Diyos? Dahil napakahusay niyang magmahal, no? Alam mo ba bakit perfect ang Diyos? Dahil napaka-perfect din ng kanyang pagmamahal sa atin. God loves conquers all. God's love never fails, no? Last verse po, ang sabi po dito ni Jesus, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Si Satanas po yan. Ang diablo po yan, no? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Pero ano po ang ginawa ni Kristo? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos, no? At dugtong po natin yung verse 11, sabi ni Jesus dito, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen. Amen po ba? Hindi mo ba na-realize gaano kakamahal ni Jesus? No? Naparito daw siya upang magkaroon ka ng buhay, buhay na masaganang lubos, spiritually, no? Malusog ang inyong spiritual na buhay. Sabi niya, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen po ba? Ginagawa ni Satanas ang lahat para guluhin tayo, sirain ka, mawalan ka ng pag-asa. Pero tandaan mo, meron tayong mabuting pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. No? At yan na yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, Jesus loves you. Dahil yan ang tunay, no? Sa buong buhay mo, hindi mo ba naramdaman kung gaano ka kamahal ng Diyos, no?
Hindi mo ba nakita kung gaano yung mga kabutihang ginagawa niya? Na dapat mo lang ma-realize, maraming pagsubok ang dumaraan sa buhay natin. Pero ang pag-ibig ng Diyos kailanman, no? Hindi yan matatalo ng anumang pagsubok, anumang problema, kahit karamdaman, kahit kahirapan, even ang kamatayan, no? Hindi kayang lupigin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, no? Ah, si Pastora Norma po kung may ano po, kung may karagdagan po si Pastora Norma, pero nais ko po sanang pakinggan po natin 'tong song na 'to, 'no, at awitin din po natin. Pakisabi lang po kung naririnig niyo po, Sabihin niyo po. Puwede niyo pong sabay magmuni-muni po tayo, 'no, awitin po natin. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sanigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Sanigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri ay pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay Norma? tapat.
Salamat po. If I may say something po, Sister Nina, okay lang po ba? And Brother, Opo, Pastora, baka may karagdagan po kayo. salamat po sa mensaheng na ibahagi niyo sa amin ngayon. Wala po akong alam na maidadagdag pa sapagkat kumpleto siya. Ako mismo ay napagpala. Sino po ritong napagpala, no? Palakpakan po natin, no? Magpadala po tayo ng hearts, no? Mapuso, hindi para kay brother, not for brother Ruben, no? But that's for the Lord kasi ang ibinahagi po ni brother Ruben ay salita po ng Panginoon na nagbibigay po ng kalakasan sa atin po to any one of us who goes through, challenges in life. It doesn't matter whether we are young or we are old. Lahat po tayo in many different ways. We can face challenges in life that only God can understand. Ang Diyos lang po ang nakakaunawa noon. Kung mayroon tayong sakit at karamdaman, the pain, no? The loneliness, Diyos pong nakakaunawa niyan. If you are going through a financial crash, no? Financial bankruptcy, Diyos po ang nakakaalam niyan. If you are going through emotional turmoil, no? Diyos lang ang nakakaunawa niyan, no? Walang hindi nauunawaan ng Panginoon at bawat luha, every tear na tumutulo po sa atin, no? Sometimes people wouldn't be able to understand, but God understands. At sabi po ng Bible, He collects our tears in a bottle. Imagine, no? Luha lang, iniipon pa ng Panginoon. So may mga panahon na walang nakakaunawa, pero merong isa, yan po ay ang ating Diyos. Sino pong napagpala? Ako po, no? When we were singing that song, Salamat Panginoon, naiiyak na naman ako actually eh. Eto na nga ba sinasabi ko, no? Supposed to be, pag nagsasalita ka sa harap, huwag kang umiyak. Pero sino ang hindi mapapaiyak, no? When you have a personal experience, kapag meron po tayong personal na karasan sa Panginoon na noong walang-wala tayo, noong lagpak na lagpak tayo, even when we fell in the pit, muddy clay na sinasabi, yung po bang you wanted to follow the Lord pero kabaligtaran, bumagsak ka, lumayo ka sa Panginoon at walang nakakaunawa at umiiwas ang lahat. Pero yung Panginoon, but the Lord who saved us, who loves us unconditionally, ano po, no? Inseparable yung pong pagmamahal ng Diyos, walang makakapaghiwalay, unmeasurable, hindi natin masusukat. Doon talaga tayo maluluha. Kaya tayo po na nakaranas ng pagbagsak dahil sa kataasan. Those of us who have experienced, alam niyo po yung pagbagsak, todo, lagapak because of pride. But when we learn to humble ourselves before the Lord, naranasan natin na God would lift us up. Amen. Would lift us up. Gaano pa yan, no? Hinihintay lang po ng Panginoon na magtiwala po tayo. Amen. Kaya sa ating pong pananalangin ngayon, no? Amen. Lahat po tayo, let us all bow before our God. Pwedeng I will be leading, pero lahat tayo, yumuko po tayo sa Panginoon kasi it does not matter kung leader tayo sa church, no? Mas nakakatakot nga ang leader sa church. Alam niyo po, why being a leader in the church is very, nakakatakot, scary. Kasi pwede po tayong matukso na mag-maintain ng status as if malakas tayo, as if hindi tayo nagkakamali, pero durog-durog na pala yung puso natin. Pero this time, because we heard the word of God, no? It's time to surrender. Kung meron man pong diyan na nakatago sa puso natin, kaya hindi tayo makaangat spiritually, hindi po tayo makabangon sa ating kinalalagyan kasi meron na pala tayong pride, no? Isuko po natin sa Panginoon at kung meron po kayong mga dalangin, please post them at tayo pong lahat ay mananalangin at pagsisikapan ko pong lahat ng yan ay
akin pong mababanggit. Let us bow our heads and pray. Heavenly Father, napakabuti mo sa amin, Panginoon. Sa kabila ng marami po naming pagkukulang, despite of our many shortcomings, Panginoon, despite of our stubbornness, pride, Panginoon, sa aming mga puso, kung kailangan, Panginoon, na minsan dumaranas po kami ng mahirap, masakit, Panginoon. Pero yun pala ay para pa rin sa aming ikabubuti. Akala namin, O Diyos, ikaw ay laban sa amin. Pero kung alam lamang namin, Panginoon, you have a stubborn love, mapilit na pagmamahal, Panginoon, to the point ako minsan akala namin, ikaw ang nananakit sa amin. Pero Panginoon, yan pala ay pagmamahal mo sa pag-ayaw mong tuluyan kaming mapahamak, Panginoon. Patawarin mo kami sa panahon na kami po'y nagmamalaki, O Diyos, nagtatampo sa iyo. Lord, forgive us, Panginoon. Sa panahong akala namin, Panginoon, pinababayaan mo kami. Hindi mo kami pinakikinggan. Forgive us, Father God. Sa oras pong ito, Panginoon, humihingi kami ng tawad, and through the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ, cleanse us from all our unrighteousness, from all bitterness, from all pride, from all unforgiveness, Panginoon, Lord. Lord, patawarin mo po kami through the precious blood of the Lamb Jesus Christ, Panginoon. Thank you for the forgiveness, at kami rin nawa, Panginoon, may tunan po namin patawarin ang aming mga sarili, Panginoon, sapagkat pinipilo mong limutin ang aming nakaraan, at nais mong kami ay makabangon at patuloy pong maglingkod sa iyo, O Diyos. Ang sino man, Panginoon, na dumaranas po ng kalungkutan, Panginoon, ang sino man pong dumaranas, Panginoon, ng akala namin pinabayaan, Panginoon, Lord, inyo nga pong ipadama na ikaw ay malapit, hindi ka umaalis, nananatili kang tapat, bagamat hindi po kami tapat. Gayun din po, Panginoon, ang prayer request po ng aming kapatid, si Brother Ruben, Panginoon, nakahilingan, ng kagalingan for Bernardine Genandoy, na narito po ang aming kapatid, kay Ricardo Baul, Darrell Acuin, Megan Taktakin, mula sa sakit na cancer, in the name of Jesus. Kinikilala po namin there is power, there is healing in the name of Jesus. For Jesus is the same yesterday, today, and forever. Isang salita lamang, Panginoon. Dahil sa mga sugat at latay niya, kami nagsigaling sa lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Walang mahirap sa iyo. With you, nothing is impossible, Panginoon. Ganyang kakapangyarihan, ganyan minamahal ang batisan sa amin. Kapag kami naniniwala, walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga bingi nakakarinig, Panginoon. Ang mga pilay, Panginoon, ay nakakalakad, O Diyos. Ganyan ka, Panginoon, kabuti sa amin, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, sa oras pong ito, kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Gayun din po, Panginoon, we pray for wisdom and knowledge for Jubilin Fabunan na nagre-review for her board exam ngayon pong susunod na buwan. Lord, lahat po ng dapat niyang matutunan, maunawaan, Lord, sa iyong kapangyarihan, ito po ay kanya pong matatandaan, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pabor sa mga humihingi po, Panginoon, ng karunungan. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na tunay po, Panginoon, nangungusap sa amin. Tanggapin mong pasasalamat ni Sister Janet, Panginoon, sa iyong pagtutuwid sa mga maling ginagawa na sinasabi niya, nararamdaman, Lord, sapagkat siya po ay nagpakumbaba, Panginoon, maranasan niyang kalayaan at kalakasan na nagmula sa iyo, Panginoon. Gayon din po, healing for Melvin Punsalan sa anumang sakit at karamdaman na meron sa kanyang katawan. Naniniwala po kami, O Diyos, lahat sa amin na nakakaranas ng paghihina physically, Lord, kaya mo kaming pagalingin. Those who are experiencing, Lord, those who are being oppressed by the enemy, by fear, Panginoon, depression and anxiety, let there be deliverance and freedom from the oppression of the enemy in the name of Jesus. Sila namang may arthritis, Panginoon, GERD, Panginoon, sila na may different forms of
illnesses, infirmities from their bodies, in their bodies. In the name of Jesus, we speak healing, restoration of health. In the name of Jesus, be healed in Jesus' name. Salamat po sa kapangyarihan ng Santong Espiritu na siyang kumikilos sa aming kapanahunan. Salamat po higit sa lahat ang iyong salita na nagdadala ng kagalingan sa amin, Panginoon, Lord. Salamat po sa ginamit mong iyong lingkod ngayon, si Brother Ruben. Powerful word, Panginoon. Ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Nanunuot, Panginoon, sa aming kalamnan, sa lahat po ng bahagi ng aming katawan, katulad ng sinabi po ng iyong salita. Ito'y parang espada na magkabila ang tanim, like a double-edged sword, Panginoon. Your word is so powerful, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang dalangin namin, we are not only listeners of your word, but we must be doers of your word, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng pagtupad, pagsunod sa iyong salita at hindi lamang tagapakinig, Panginoon, doon po nalalaman na kami nga'y tunay mong mga disipulo. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito. Napakabuti mo sa aming lahat. Pagpalain mo po ang bawat isa na naririto. Sila na may mga panalangin na hindi man masambit. Subalit, Panginoon, sinasabi po ng iyong salita, bago pa namin ibuka ang aming mga bibig, O Diyos, naririnig mo na, alam mo na ang aming mga dalangin. Habang kami pa'y nananalangin, O Diyos, padating kaya matutunawa kami magpasalamat, O Diyos, kahit hindi man ito ayon sa aming ine-expect. You know more than we know, O God. Matutunawa po kaming tunay na magpasakop sa iyo at maging mapagpasalamat sa iyo, Panginoon, upang ang aming puso ay laging may kagalakan, Panginoon. Pinupuno mo ng iyong presensya ng kagalakan, sapagkat natututo po kami, Panginoon, sumunod sa iyo at hindi lamang ang aming nais. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming, Panginoon, sa oras na ito na napagpalang tunay, Panginoon. Daladala namin ang kapayapaan at ito'y aming ibabahagi sa iba. Hindi po kami mananahimik, Panginoon. Aming ipagsasabi, Panginoon. Itatanghal namin ang iyong dakila at makapangyarihang pangalan, Panginoon. Hindi kami mananahimik, Panginoon, upang ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo ay magkaroon ng pag-asa at kaligtasan. We honor you, Father God. We glorify your wonderful and beautiful name. So beautiful, so amazing, so awesome, Panginoon. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na nagpapalaya sa aming lahat. Salamat po sa mga pagsubok na dinaanan at pinagdaraanan ng iba sa amin. Ito hindi upang kami manghina o masira, kundi upang mapatatag ang aming pananampalataya. We give you back all the glory, Lord, and honor and praise that you alone deserve. In the mighty, mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. And everyone will say in agreement, Amen. 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 Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen. Salamat Amen. sa Diyos. Amen po. Amen. Amen. Amen.